Noong June 2017, nailantad ang isang kakaibang krimen. Isang binatang 20 taong gulang ang biglang sumulpot sa istasyon ng pulisya sa Manchester. Hingal na hingal, basang-basa ng pawis at halatang balisa. Nang tanungin ng mga pulis kung ano ang nangyari, iisa lang ang nasabi niya. Pumunta kayo sa Montana House Apartments, Princess Street. At doon natapos ang kanyang pahayag. Agad na rumesponde ang mga pulis. Pagdating nila sa inukoy na lugar, tumambad sa kanila ang isang lalaki, si Reinhard Sinaga. Nakahandusay sa sahig, duguan, ngunit buhay pa. Sa unang tingin, inakala nilang siya ay inatake ng mismong lalaking nagulat. Ngunit nang mas malalim nilang sinuri ang sitwasyon, bumaligtad ang lahat ng kanilang akala. Sa loob ng apartment, nakakita sila ng 2 cellphone. At sa mga ito, daan-daang video. Mga kuha ng mga lalaking walang malay na inaabuso. Lahat ng iyon, iisa ang gumawa. Si Reinhard. Hindi masukat ang lawak ng kanyang krimen. Mahigit 250 video, oras at oras ng pang-aabuso, at bawat biktima ay iba-iba. Tinawag siya ng mga otoridad bilang pinaka-prolific na serial rapist sa kasaysayan ng Britanya. Sino nga ba si Reinhard Sinaga? Paano siya napunta sa UK? At paano niya naitago sa likod ng imahe ng isang mahinahong estudyante ang isa sa pinakamalalang sexual crime na naganap sa bansa? Ito ang kwento ni Reinhard Sinaga. Isang tao na tinitingala bilang perpektong international student. Ngunit sa likod ng saradong pinto, hindi siya nangomolekta ng mga degree. Ang kinokolekta niya ay mga biktima. Higit sa 200 lalaki. Karamihan sa kanila, hindi man lang alam ang nangyari, hanggang sa huli na ang lahat. Bago nating simulan ang kwento, kung mahilig ka sa mga misteryo, trahedya at totoong krimen, siguraduhing mag-subscribe ka na dito sa aking channel. At huwag kalimutang i-like ang kwentong kakaiba na ito. Siya si Reinhard Tambos Maruli Tua Sinaga. Ipinanganak noong February 19, 1983 sa Jambi, Indonesia at lumaki sa Dipak, isang mayamang suburb sa West Java. Galing siya sa isang konserbatibong pamilyang Kristiyano at ang kanyang ama ay kilalang successful businessman. Ibig sabihin, hindi naging problema ang pera, lalo na nang lumipat si Reinhard sa UK noong 2007 para mag-aral. Sa papel, siya ang huwarang international student, masipag, ambisyoso, magalang. Nakapagtapos siya ng master's degree in sociology mula sa Manchester University at kalaunan ay nag-enroll sa PhD program sa University of Leeds. Ngunit hindi lang edukasyon ang kanyang hinahanap. Malayo sa tradisyonal na pagpapalaki, nagsimulang yakapin ni Reinhard ang bahagi ng sarili niyang matagal niyang itinago, ang kanyang sexualidad. Maging ang kanyang akademikong pananaliksik ay sumasalamin dito. Ang kanyang PhD ay nakatuon sa kung paanong nagtatagpo ang sexualidad, espasyo at relihiyon. Isang temang malinaw na kaugnay sa kanyang sariling karanasan bilang isang gay man mula sa konsermatibong pamilya. Sa ganoong paraan, naging tahanan niya ang Manchester. Tumira siya malapit sa gay village ng lungsod, palaging naroon, palaging nakangiti. Ayon sa mga kapitbahay, siya ay magalang, masayahin, matulungin. Ipinapasyal niya ang mga kaibigan sa Canal Street, kumokonekta sa mga staff ng club, at nagho-host ng mga simpleng pagtitipon sa kanyang flat. Sa paningin ng karamihan, isa lang siyang tahimik, mahinahon at ordinaryong estudyanteng nag-i-enjoy sa buhay. Ngunit lahat ng yon, ang maayos na itsura, ang mahinahong boses, ang akademikong anyo, ay maingat na itinakda.
Isa siyang taong tila walang banta, halos madaling makalimutan. At marahil, iyon mismo ang dahilan kung bakit siya naging napakadelikado. Dahil sa likod ng saradong pinto, si Reinhard Sinaga ay bumubuo ng lihim na mundo, pinapatakbo ng mas madilim na hangarin. Hindi niya kailangan magtrabaho, sapat ang suporta ng kanyang pamilya. Kaya habang ang kanyang mga kaklase ay abala sa part-time jobs at mga deadline, si Reinhard ay lumalabas, nakikipag-date sa iba't ibang lalaki, namumuhay ng malaya. Ngunit ang kalayaang iyon na minsang nagbigay sa kanya ng pagtanggap ay unti-unting naging lason. Hindi na sapat ang paghanga. Ang gusto ni Reinhard ay kapangyarihan. Kaya nagsimula siyang manghuli. Tahimik ang simula sa kanyang unang mga biktima. Taon ay 2015, bagong taon. Panahon kung kailan karamihan ay gumagawa ng resolusyon at nagdiriwang ng bagong simula. Ngunit para sa isang binata, ang gabing iyon ay nagmarka ng kakaibang kapalaran. Isang trauma na hindi niya malalaman hanggang makalipas ang ilang taon. Isang batang heterosexual na lalaki, nagdiriwang ng bagong taon kasama ang kanyang girlfriend at mga kaibigan sa Central Manchester. Tulad ng marami, natapos ang gabi sa labas ng isang club na tinatawag na Factory, lasing, disoriented at nahiwalay sa mga kasama. Doon siya nilapitan ni Reinhard Sinaga. Payat, magalang, mahinahon magsalita. Hindi siya mukhang nakakatakot. Sa halip, parang siya pa ang taong mapagkakatiwalaan. Ayos ka lang? Gusto mo bang maghintay sa flat ko? Pwede mong i-charge ang phone mo. Hintayin ang girlfriend mo. Sumang-ayon ang biktima. Gabi na, malamig, at tila mabait si Reinhard. Sa loob ng apartment, inalok siya ng inumin. Tinanggap niya. At sa isang idlap, nawalan siya ng malay. Nakahanda na ang kamera. Patay ang ilaw. Nakakandado ang pinto. At doon, sinimula ni Reinhard ang kanyang pag-record. 2 beses niyang inabuso ang lalaking walang malay, nakahiga, walang kalaban-laban. Walang pagtutol, walang pahintulot. Isa na namang patawan. Isa na namang video. Ngunit hindi doon natapos si Reinhard. Kumuha pa siya ng litrato ng walang malay na biktima at ipinadala ito sa isang WhatsApp group chat. Kalakip ang isang mapang-asar na mensahe. Super Ray saved straight boys from their monstrous girlfriends. Para sa kanya, biro lang iyon. Isang panalo. Pinabukasan. Nagising ang biktima. Malabo ang paningin. Mabigat ang ulo. Gusot ang damit. Nababalot siya ng suka. Litong-lito, tila nahihiya. Tumingin siya sa paligid ng hindi pamilyar na apartment. At naroon si Reinhard. Kalmado, tila walang nangyari. Sinabi ni Reinhard na nakita niya itong nakahandusay sa labas ng factory at dinala niya para tulungan. Nagpasalamat ang lalaki, humingi pa ng paumanhin sa abala at lumabas ng pintuan nang hindi man lang alam na siya ay naabuso. At doon natuklasan ni Reinhard kung gaano kadali, walang pulis, walang parusa. Sa paglipas ng panahon, ang pattern na ito ay naging mas nakakatakot. Dahil para kay Reinhard, hindi ito tungkol sa pagnanasa. Hindi ito tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Sinasadya niyang puntiryahin ang mga straight na lalaki. Mga may kasintahan. Mga lalaking kailanman ay hindi papayag na makipagtalik sa kanya. At sa baluktot na isipan ni Reinhard, sila ang kanyang mga tropeyo. Naniniwala ang mga psychologist na hindi lang ang mismo akto ang nagbigay ng pagnanasa kay Reinhard. Ang tunay na nagpasigla sa kanya ay ang kapangyarihan, ang dominasyon at ang kahihiyan na idinudulot niya. Sa kanyang baluktot na pananaw, bawat walang malay na biktima ay tila nagpapatunay sa kanya. Bawat pag-atake, hindi lang pang-aabuso,
Para sa kanya, yun ay panalo. Hindi siya umaasa sa dahas o pagbabanta. Ang gamit niya ay karisma at tiwala. Ang mga predator, na tulad ni Reinhard, ay hindi mukhang halimaw. Mukha silang magalang, tahimik magsalita, at madaling makalimutan. At iyon mismo ang naging bitag niya. Alam niya kung kailan dapat umatake. Karaniwan sa madaling araw, kapag tahimik na ang lungsod at nakababa na ang depensa ng mga tao. Ang mga target niya ay mamalasing, disoriented, naghahanap ng ligtas na lugar. Doon siya papasok, mag-aalok ng matutuluyan habang naghihintay ng taxi, magpapahiram ng charger o simpleng pahingahan. Minsan, siya pa ang nagbabayad ng inumin. Minsan naman, siya ang nagkukunwaring tagapagligtas ng mga mukhang mahina. May kakayahan siyang basahin ang sandali. Ang pakiramdam kung kailan nakababa ang bantay ng isang tao, dulot ng alak o pagod. Ang kanyang maliit na pangangatawan, mahinahong tinig at magiliw na tono ay nagmumukhang pinakaligtas na opsyon sa kalsada. May ilang kaibigan na kalaunan ay umamin na kakaiba ang kanyang late-night routine. Lagi siyang nasa labas kapag karamihan ay pauwi na. Isang kaibigan pa ang nagsabi na tila mas layunin niyang magdala ng tao sa kanyang apartment kaysa makisaya sa gabi. Ngunit walang nagbigay ng malalim na pagdududa. Isang kapitbahay na nakatira sa parehong palapag ang minsang nakakita ng mga kabataang lalaki na lumalabas mula sa kanyang flat, na tila lutang. Ngunit kahit iyon, hindi nagbigay ng alarma. Dahil sa oras na makapasok ang mga biktima sa kanyang apartment, nakahanda na ang bitag. Mag-aalok siya ng isang inumin, isang huling baso bago matulog. Ngunit ang hindi nila alam, yon ay may halong gamot. Ang droga? GHB. Kilala rin bilang party drug. Ngunit sa maling kamay, ito ay sandata ng mandaragit. Kayang patulugin ang tao ng walang babala. Walang kakaibang lasa, basta't biglang kadiliman. At kapag wala na silang malay, hindi na sila makakasigaw, hindi makakalaban, at hindi man lang maaalala ang nangyari. Doon na magsisimula si Reinhard. Itatayo ang kanyang kamera, iaanggel ng perpekto, at sisimulan ang pag-record ng kanyang ginagawa sa mga biktima. Umaasa siya sa katotohanang ang kanyang mga biktima ay iisipin na ang pagkawala ng alaala ay dulot lamang ng sobrang pag-inom o ng isang gabing masyadong mabigat. Kahit sa mga naaramdam ng kakaibang kaba o kalituhan, walang agarang ebidensya ng pang-aabuso. Ang epekto ng GHB ay halos burahin ang kakayahan nilang buuin ang mga nangyari. Hindi lang umaasa si Reinhard sa kahinaan ng kanyang mga biktima, kundi pati na rin sa katotohanang madalas binabaliwala ng lipunan ang mga lalaking biktima ng sexual na pang-aabuso. May ilan na matapos magising na balisa at may kirot, ay nagtangkang magsalita. Sinabi nila sa mga kaibigan o pamilya na may kakaiba, na nagising silang masakit ang katawan, litong-lito, at may hapdi na hindi kayang ipaliwanag ng alak. Ngunit imbes na suportahan, sila ay itinaboy. Hindi pwedeng maabuso ang lalaki. Dahil dito, lalong lumiit ang tsansa na sila ay magsumbong. At sa loob ng mahigit 2 taon at kalahati, nagpatuloy si Reinhard Sinaga sa kanyang pang-aabuso nang hindi nahuhuli. Hanggang sa gabi ng June 1, 2017, doon nagbago ang lahat. Isang karaniwang weekend sa Manchester. Ang lungsod ay buhay na buhay, puno ng kabataan, tawanan at ingay mula sa mga bar. Mga taong naglalabasan, naghahanap ng pagkain, kasiyahan o simpleng paraan para makauwi. Kasama sa kanila si Peter, isang 20 anyos na amateur rugby player.
Lumabas siya kasama ang mga kaibigan, uminom ng higit sa napasanayan, at nakaramdam ng pagkahilo. Doon siya nakasalubong ni Reinhard, maayos ang bihis, kalmado, magalang. Hindi nakakatakot. Nag-alok siya ng tulong. Pwede kang maghintay ng taxi sa apartment ko. Delikado nang maglakad mag-isa sa oras na ito. Katulad ng sinabi niya sa napakarami na ring iba. At sumama si Peter. Sa loob ng flat, inalok siya ni Reinhard ng inumin. Ngunit hindi iyon ordinaryong pakikisama. Ang baso ay may halong gamot tulad ng lahat ng nauna. At si Peter ay nawalan ng malay. Muli, itinayo ni Reinhard ang kanyang kamera, inayos ang anggulo at pinindot ang record. Ngunit sa pagkakataong ito, may nangyaring kakaiba. Gumalaw si Peter. Unti-unti siyang nagising, litong-lito, ngunit sapat ang kamalayan para maramdaman na may mali. At naramdaman niya iyon, ang kirot, ang presyon, ang galaw. At nang iminulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Reinhard. Hubad na sa ibabaw niya, inaabuso siya. Sa sandaling iyon, bumalot ang matinding takot. Lumaban si Peter. Sinuntok niya, sinipa niya. Ginamit niya ang lahat ng lakas, hanggang sa bumagsak si Reinhard sa sahig. Duguan, hilo, at hindi na makabangon. Inakala ni Peter na napatay niya ito. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Peter na may hawak siyang cellphone. Isang puting iPhone. Ang isa pang gamit ni Reinhard sa pag-record ng mga pang-aabuso. Sa kung anong paraan, napunta ito sa kanyang kamay. At doon, hadali siyang kumilos. Tumakbo siya. Nanginginig. Masakit ang katawan. Pilit pa ring iniintindi ang nangyari. Diretso siyang pumunta sa istasyon ng pulisya at ikinuwento ang lahat. Ngunit ang mga sunod na pangyayari, ang siyang lalong nagbigay ng bigat at kirot sa kwentong ito. Hindi agad pinaniwalaan ng pulis si Peter. Para sa kanila, mukha itong isang marahas na pag-atake. Isang binata ang iniwan ang isang tao na duguan sa loob ng apartment. Kaya pansamantala nilang ikinulong si Peter. Samantala, ipinadala ang ibang mga opisyal sa flat ni Reinhard upang magsiyasat. At doon nagsimulang mabuksan ang tunay na lawak ng bangungot. Sa ilalim ng kama, natagpuan nila ang isa pang cellphone. At sa loob nito ay daan-daang video. Mga nakakasuklam na kuha ng mga lalaki inaabuso. Iba't ibang biktima na iisa ang salarin. Si Reinhard Sinaga. Ang mga biktima walang malay, marami pang ang maririnig na naghihilik. Ganap na walang kamalayan sa nangyayari sa kanila. Mabilis na napagtanto ng pulisya na ang saklaw ng krimen ay lampas sa anumang kanilang naisip. Sa kabuuan, mahigit 3 terabytes ng footage ang natuklasan. Katumbas ng halos 250 DVDs o higit sa 1,500 hours of video. Isang clip pa ang nagpakita ng isang lalaki na inabuso ng 8 beses sa loob ng 15 oras. Ayon kay Detective Inspector Zed Ali na nanguna sa investigasyon, hindi pa siya nakapita ng ganito kametikuloso na pag-record. Hindi lang ito ebidensya ng kriminal na gawain. Isa itong nakakatakot na arkibo ng planadong pang-aabuso. At sa maraming video, makikita si Reinhard na nakangiti, nagpo-pose, nagsasalita sa kamera. Parang nagfi-film ng vlog. Natagpuan din ng mga investigador ang nakakakilabot na koleksyon ng mga personal na gamit ng kanyang mga biktima, mga cellphone, wallet, student ID, driver's license, wristwatch, lahat mula sa iba't ibang tao. Ngunit hindi lang iyon. May natagpuan silang mas nakakatakot pa. Ang tinawag ng mga investigador na mga tropeyo ni Reinhard. Kasama ng mga ninakaw na gamit ay mga digital folder,
Naka-label, naka-organisa. Naglalaman ng mga larawan ng kanyang mga walang balay na biktima. Mga screenshot ng kanilang Facebook profile. Mga muka na tila na freeze sa oras. Mga mukang binalikan niya pagkatapos ng pang-aabuso. Parang mga souvenir. Hindi lang rapist ang kaharap ng pulisya. Ang kaharap nila ay isang taong kinatalogo ang kanyang mga krimen. Muling binuhay ang mga ito. Isang trophy rapist. Ngunit dahil sa bundok ng ebidensyang obsesyon niyang itinago, nagawa ng pulisya na simulan ang pagtukoy sa kanyang mga biktima. Pinag-match nila ang mga muka mula sa video sa mga ID card na nakuha sa apartment. Mga relo, cellphone, wallet, at mga Facebook account. Maging ang social media ay naging bahagi ng investigasyon. Ang mga WhatsApp message ni Sinaga, kung saan ipinagyayabang niya ang kanyang mga kahalayan, ay lalong nagpatibay sa lahat ng kanyang ginawa. Habang lumalalim ang investigasyon, lumitaw pa ang isa pang anyo ng kanyang pagiging mandaragit. Ginamit din ni Reinhard ang social media upang puntiryahin ang ilan sa kanyang mga biktima. Pumapasok siya sa kanilang mga DM, nagkukunwaring isang mabait at mapagkalingang tao. Isang mabuting Kristiyano, sabi niya. Isang ligtas na kausap. Para sa maraming kabataang lalaki, lalo na iyong mga bagong salta sa lungsod o hindi pa sanay magduda sa kabutihan ng estranghero, ang pagtanggap ng friend request ay tila inosente. Hindi nila alam na diretso silang naglalakad papasok sa lungga ng isang halimaw. Bagamat ang mga opisyal na kaso sa korte ay nagsimula lamang noong 2015, naniniwala ang mga investigador na mas maaga pa nagsimula si Reinhard, posibleng noong 2005, 2 taon bago pa siya makarating sa UK. At nang tuluyang sumabog ang balita, yumanig ang buong bansa. Britain's most prolific rapist. Ang headline na iyon ay nasa lahat ng dako. At sa pagkakataong iyon, hindi iyon tila eksaherasyon. Mahigit 200 biktima ang iniulat, ngunit hindi lahat ay nakapagsalita o nakapagsumite ng kaso. Nakilala ng pulisya ang hindi bababa sa 48 victims na isinama sa paglilitis. Humigit kumulang, 70 pa ang nananatiling hindi natutukoy. Ngunit hindi lang ang dami ng kaso ang bumimbal sa mga investigador, kundi ang kumpiyansa, ang narcissism. Kahit na bundok ng ebidensya ang nakapatong laban sa kanya, mga video, mga ninakaw na ID, mga testimonya ng biktima, hindi man lang siya natakot. Ipinahayag niyang not guilty sa bawat kaso. At dahil doon, dose-dosenang lalaki, kanyang mga biktima, ay kinailangang harapin ang isang bagay na hindi na dapat nilang maranasan. Ang muling ikwento ang pinakamasamang gabi ng kanilang buhay sa loob ng korte. Para sa marami, ibig sabihin nito ay muling maranasan ang trauma sa masakit na detalye. Panoorin ang kanilang sariling mga video, ipinalabas sa harap ng mga estranghero, abogado, hurado. Pagtatapos, dumating ang depensa ni Reinhard. Ipinahayag niyang lahat ay consensual, na ang mga lalaki ay pumayag na makilahok sa sexual roleplay, na sila ay kusang nagkunwaring walang malay upang tuparin ang kanyang pantasya. Ngunit agad itong pinabulaanan ng mga piskal gamit ang matitibay na ebidensya. Ang mga video ay malinaw na nagpapakita ng mga lalaking naghihilik, ganap na walang malay. Nagpatotoo ang mga medical expert na ang GHB ay nag-iiwan ng biktima na hindi makakilos, lalo na't hindi makakapagbigay ng pahintulot. Hindi kinagat ang kanyang depensa, ngunit ang pinsala ay nagawa na. Sa pagpuwersa sa kanyang mga biktima na magtestigo,
Naharap ang labanan ang kanyang mga kasinungalingan. Nagdulot siya ng pangalawang antas ng trauma, isang sugat na hindi kayang burahin ng anumang sentensya. Dahil sa komplikasyon ng kaso, hinati ang paglilitis sa 4 na magkakahiwalay na trial, mula kalagitnaan ng 2018 hanggang huling bahagi ng 2019. At nang dumayo ang huling grupo ng mga saksi, nahatulan na si Reinhard ng panggagahasa sa 12-12 ng lalaki sa 3 magkakahiwalay na paglilitis. Ngunit sa 2 sa mga ito, tumanggi siyang magtestigo. Hindi niya kailanman ipinaliwanag ang sarili sa ilalim ng panunupa. Hinayaan niyang magsalita ang mga video para sa kanya. At sapat na iyon. Diretsyong tinukoy ng presiding judge. Halos hindi ka panipaniwala na ang isang taong nag-aangkin ng pananampalatayang Kristiyano ay samay na gumagawa ng ganito kalupit at kasuklam-suklam na mga krimen. Sa huli, malinaw ang hatol. Nakakuha siya ng 88 concurrent life terms para sa 138 counts of rape, 14 counts of sexual assault, 8 counts of attempted rape, at 1 count of assault by penetration. Ang paunang minimum term ay itinakda sa 30 taon. Ibig sabihin, hindi siya kwalipikado para sa parol bago ang taong 2047. Ngunit ang sentensya ay agad na nagpasiklab ng matinding reaksyon mula sa publiko. Marami ang nagsabi na ang labis na lawak at bigat ng kanyang mga krimen ay nararapat lamang na hatulan ng mas mabigat na parusa. Noong Enero, ang kaso ay dinala sa Court of Appeal para muling suriin. Iginiit ng mga piskal na masyadong magaan ang naunang sentensya at dapat isaalang-alam ng korte ang isang bagay na bihira, ang tinatawag na whole life order. Sa huli, itinaas ng korte ang minimum term sa 40 taon na nangangahulugang si Reinhard ay hindi man lang makakahiling ng parol bago ang taong 2060 sa edad na 77. Sa kabilang banda, napunta ang lahat ng mata sa pamilya ni Reinhard. Sa isang panayam sa Sunday Times, sinabi ng kanyang ina na binisita niya ang anak matapos itong bugbugin ni Peter, ang lalaking naglantad sa kanya. Anya, hindi ako naniniwala sa homosekswalidad. Hindi ito kasama sa aking relihiyon. At kahit ano paman, palagi kong paniniwalaan ang aking anak. Ngunit ang mundo ay hindi na kailanman makakalimot sa pangalang Reinhard Sinaga, ang taong nasa likod ng isa sa pinakakilabot na kaso ng sexual na krimen sa makabagong kasaysayan. Pagkaraan ng ilang taon, tila natahimik ang lahat hanggang sa dumating ang July 4, 2023. Kumalat online ang mga larawan. Si Reinhard Sinaga, ang pinakakilalang serial rapist ng Britanya, ay binugbog sa loob ng kanyang selda sa HMP Wakefield. Namamaga, sugatan at duguan ang kanyang mukha. Ang umatake ay isa ring preso, si Jack McRae, at ang insidenteng iyon ay nagpasiklab ng panibagong usapin. Noong February 2, 2025, sa isang press conference ng Coordinating Ministry for Law, Human Rights, and Immigration ng Indonesia, kinumpirma ng mga opisyal na pumasok na sila sa maagang negosyasyon kasama ang UK tungkol sa posibleng repatriation ni Reinhard. Maaari sa pamamagitang direktang paglilipat o prisoner exchange sa isang UK inmate na nakakulong sa Indonesia. Ngunit sumabog ang galit ng publiko. Ang tanong ng lahat, bakit? Bakit siya ibabalik sa isang bansa kung saan, sa ilang kulungan, ang mayayamang preso ay kilalang nakabibili ng kaginhawaan, mga selba na may air conditioning, malambot na muebles, pribadong TV at kahit internet access. Marami ang nangangamba na ang kanyang mga magulang
na mayaman at konektado ay maaaring gawin din iyon. Na si Reinhard, sa kabila ng lahat, ay baka mauwi sa isang marangyang selda. Imbes na harapin ang tunay na pananagutan na nararapat sa kanya sa UK. Sa ngayon, nananatili pa rin si Reinhard sa kulungan ng UK, sa HMP Wakefield. Bagamat may mga pampublikong talakayan, wala pang naganap na opisyal na paglilipat ng preso. Ngunit sino ang nakakaalam? Baka muling makaligtas siya sa kanyang mga ginawa. At ang kaso ni Reinhard Sinaga ay nagtutulak sa atin na harapin ang isang masakit na katotohanan. Ang mga halimaw ay hindi laging mukhang halimaw. Minsan, sila ay nakangiti. Minsan, sinasabi nila ang lahat ng tamang salita, ngunit sa likod ng maskara, umaasa sila sa katahimikan. I got nightmares in my head, I fear. Let the thoughts build up until I can't hear.